Ingon ang verse number 1, now the Lord had said unto Abram, get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will shew thee. Now, mga kaigsuonan, dili lalim sa usa ka tawo nga manduan nimo siya nga mugawas kas imong lugar, mugawas kas imong kaliwatan, mugawas ka sa panimalay, balay sa imong amahan, niya adto sa lugar nga akong igapakita diha kanimo. Well, nasayod ta nga kaning lugar nga gipakita sa Ginoo or ipakita sa Ginoo ngadtong Abraham, wala pa niya nakita gyud. Amen? Wala pa ni niya na visit. Wa siya kahibalo unsa nga lugar ug unsa nga sistema nga lugar nga hain unsa didto. Pero ang iyaha lang mga kaigsuonan nga naminaw siya sa sugo ug mando sa Ginoo. Usa kini ka usa kini kahagit sa kinabuhi ni Abram. Pero nindot kaayo kon ang Dios mga kaigsuonan maoy mumando kay naagi nay kuyog saad. Naagi nay kuyog nga unsa man panalangin. Naagi nay blessing. Mo na bitaw nga ang Kristohanong gimanduan wala ko kakitag mando sa Bible nga wala gi panalangin nga corresponding. Ako kapila naman gid nako nahuman ang Bible no wa gyud ko kakita sa Bible nga ang Dios nagpasalamat. Di ka kita ni anak kay nganuman dili niya thank youhon ang gihimo sa tawo ngadto niya. Adder kisyan awa gani walay usa ka pulong sa Dios nga ang Dios nagpasalamat. Kay nganuman bayra niya ang tanang gihimo sa tawo ngadto niya. Once nga naa kay gihimo sa Dios, mga kaigsuonan, bayra na sa Ginoo. Dili na utangon sa Ginoo. Tanan gyud nga gibuhat nato mga igsuon. Balusan na sa Ginoo mga kaigsuonan. Verse number 2. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Tanawa ang saad sa Ginoo. Himuon ti ka nga dakong nasod iyang giingnan si Abraham. Og mahimo kang og ako kang panalanginan dahil mahimo kang panalangin. Ang imong pangalan mahimong bantugan nya mahimo kang panalangin. Karon nga hapon ang ato ang tun-an mahitungod gihapon og characteristics of an obedient Christian. The characteristics of an obedient Christian. So mga tao ni nga nagpakita og mga unsa na mga kahibulungang buhat ngadto sa Dios og na benepisyo nila ang ilang gihimo diha sa Ginoo. Amen. Okay. Now, do not be satisfied of what you are doing in the Lord. That's our introduction mga igsoon. Do not be satisfied of what you are doing in the Lord. Kitang mga Kristohanon, kitang mga anak sa Dios, kung unsa may atong gihimo sa Ginoo karon, nindot na nga naa kay gibuhat sa Ginoo, pero ayaw ka tagbaw sa paghimo unsa pagi atong mahimo diha sa pangalan sa Ginoo. Kung naa na kay gibuhat, amen. Pero ayaw katagbaw, ayaw anang, okay na ning makasimba kog Domingos buntag, okay na ning makasimba kog Domingos hapon, okay na ning makasimba kog Miyerkules sa gabi, okay na ni, ayaw. Do not be satisfied. Amen kisyan? Kung wa pa ka kahimo ni anang mga butanga, ihagit na pod ang kinabuhi. Unsa pagi imong angay buhaton sa Ginoo, nindot nang daghan ta gihimo para sa Ginoo mga kaigsuonan. Okay? Now karon, di na magdugay unsa may kinaiya sa taong matinumanon. Unsa may kinaiya sa tao nga obedient, number 1. At tutas number 1. He is willing to deny himself. The characteristics of an obedient Christian like Abraham is willing to deny himself. Bantay ka? Wala niya gihuna-huna ang iyang kaugalingon kung unsay mahitabo niya didto.
Are you following? Nagsunod ba tas mensahe? Wala siya magmain mga kaigsuunan kung unsay mahitabo niya kung moadto siya sa lugar nga giingon sa Ginoo niya. He is willing to deny himself. Naay bersikulo sa Bible sa Mark, I know nga nakasayod ta niini Mark chapter 8 verse number 34 to verse number 35. Look at. Ingon ang book of Mark mo jump sa takadyot ni ining giingon ni Kristo. Ingon siya dinhi adi sa screen, and when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, whosoever will come after me, let him deny himself. Pondo sa tadi nga verse. Kinsa katong tao nga moduol kanako, ingon si Jesus Christ, let him deny himself. Now, sa pagpangalagad o Ginoo mga kaigsuonan, dili pwede nga magpunay tag hunahuna sa atong kaugalingon. Dili pwede nga magsigi kag kanang kanang kwinta sa imong kaugalingon. Kay nganuman, dili ka makapokus sa pagpangalagad mga kaigsuonan kung imong hunahunaon kanunay ang imuhang pagkatao. Daghan kaayong mga Kristohanon nga manigurog kinabuhi. Way dautan nga maniguro tag kinabuhi. Amen? Mabitaw na nga ako suya gikay ko anang Kristohanon nga bisag Domingo manginabuhi. Bisag Domingo, unsa na? Kana bitong word nga may na lang ni. May na lang ni. May na lang ning income sa Sunday. May na lang ning income ani. Maayo na lang ni. Mga kaigsuonan, kung Kristohanon ta, kung anak ta sa Ginoo, ayaw ni anang butanga. Kaya nga naman, dili dili mahimaya, dili malipay ang Ginoo anang buhatan na mga igsoon. Wala na to gidinay ang atong kaugalingon. Nagsigitag hunahuna sa atong kaugalingon niya. Sa verse number 35 ra ba? Ingon ang verse number 35, look at, for whosoever will save his life shall lose it. Awa ha? But whosoever shall lose his life for my sake and the gospels, the same shall save it. Kinsa atong tao nga nagluwas sa iyang kaugalingon kana bitong ikaw mo inaning kamot para sa imong kaugalingon. Ingon ang Biblia, mawad-an na hinuon siya niini. Mawad-an na hinuon siya niini. Pero kinsa tong tao nga nagdumili siyang kaugalingon tungod og alang nako og sa ebanghelyo, siya makakaplag niini. Mabitaw ng kanang Matthew 6:33, tinuod jud kay na mga kaigsuonan. Are you there, Kishan? Tinuod yun ng Matthew 6:33 good nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Daghan kayong mga Kristohanon baya sa to ang panahon karon nga usahay mo doubt o Bible ba? We know the Bible. We know about God's word. Pero ang problema nato mga kaigsuonan, ang atuang pag-apply sa Biblia sa atong kinabuhi. Daghan na kag nahibalan. Daghan na kag prinsipyong nadunggan. Daghan na kag mga pulong sa Ginoo nga nagpabilin sa mga hunahunag kasing-kasing. Pero ang problema mga igsoon, wala pagyud nato nahimo. Igo lang ta nakahibalo, pero ang problema didto na sa paghimo, sa pag-apply sa Word of God sa atong kinabuhi. Mo nang dili na to ma-experience unsa tong gipang istorya sa Ginoo sa iyahang pulong dinhi kanato. Okay? So balik ta sa verse number 34. Ingon ang Biblia, let him deny himself. The word deny mga kaigsuonan, akong gilantaw, meaning disown. Deny in Greek
is aparniomai, meaning disown. Wala niya gipanag-iya ang iyahang kinabuhi. Abstain, dumili, to forget our own interest. Now, ay lagwala palihog sa screen. Si Abraham, imong makita ang iyahang karakter, nga iyahag yung gidinay iyang kaugalingon. Iyahang gikalimtan, ang iyahang pagkatao, iyang gikalimtan ang iyahang interest, nga maingon tingali siya nga, uy, nganong mo adto man ko, ako kasayon. Siguro na ang akong kinabuhi dinhi. Klaro na ang akong pagpuyo dinhi. Maayo na mig kahimtang dinhi. Nindot na ang amuang panginabuhi dinhi. Nindot na ang ako ang sitwasyon dinhi. Nganong mo adto pa man ko anang giistorya as Ginoo, nga wa para ba ko kahibalo anang lugara. Wa mi ana si Abraham mga kaigsuonan. Kundili iyahang gidinay ang iyahang kaugalingon. And the word deny means abstain, disown, to forget our own interest. Daghan kay tag mga interest sa kinabuhi. Pero nindot ng ang interest sa Ginoo, maoy atong pagabuhaton. Amen? Ang gusto sa Ginoo mga igsuon, maoy atong pagahimuon. Every one of us na ay gustong ipabuhat ang Ginoo kanato. Pero kung dili ta kahibalo mo deny sa atong kaugalingon, walay mahitabo mga kaigsuonan. Amen? Sa diha nga desisyon kog mission, pwede na ba gid unta tingali nga dili mi magmission ba? Total mabuhi naman gyud tingali mi kay ang ako ang asawa maestra man to, board passer pagyod, nya naa say trabaho sa pagadian. Atuan na lang tong masana abag-abagag pamaligiyag tuba, murag mabuhi na gid mi. Oh. Ikaw, sige lang, padayon kasi mo pagka maestra, maninda kog tuba diri sa merkado, buhi na ta. Pero ang gustos Ginoo nga magbuhat man gid sa iyang buluhaton. Dugay naman gid ni nga conviction sa Ginoo sa akong kasing-kasing na nalangan lang ko sa mission field kay katos Pastor Kubi gisigi kog pugnan-pugnan nga dili sa gyud magmission. Kay ako man to'y iyang kuyog-kuyog kung asa siya magwali, ako man to'y iyang uban-ubanon. Motong napugnan hangtod mga 2019 June, second week of June, mao pa to'y pagtando taon niya nga sige, tugtan natin kang magmisyon. Mao pa to. Pero 13 ko katuig sa iyahang kamot, mga igsoon. Kuyog-kuyog, 13. Pailob lang, padayon lang, obey lang. Pero among gidinay, among kaugalingon. Wa na mo huna-hunaa, wa mi magdumili. Unsa na, wala na mo kanang hunahunaa ang amuang pagkatao nga unsa kay mahitabo na mo sa mission field nga kun diri na lang unta mi okay naman gyud unta ang pamuyo. Okay na gyud ang sitwasyon. Pero mga kaigsuonan, dili nimo mapugnan ang plano sa Dios. Our interest nindot na, pero mas nindot gyud ang interest sa Ginoo ang atuang ubihon. Deny himself. Then, unsa pa gyud? To lose himself. Mga kaigsunan, that is the characteristics of an obedient Christian. He is willing to deny himself. I hope this afternoon mga igsoon, imuhang masabtan pag-ayo ang kinaiya, ang batasan, ang attitude sa usa ka Kristohanong obedient. Are we obedient? Amen? We are so much willing to deny ourselves. Kana bitang, sige lang, sa Ginoo bitaw na, kana tong buhaton. Kana bitang wala na to gipalabi atong kaugalingon, atong gipalabi ang iyas Ginoo. Maunay word nga deny. Kana bitang imong gihuna-huna nga bahalag di ka kabenepisyo, basta para sa Ginoo, imong gihimo.
Karon ba yaw, lami ba gini katog? Di ba? Lami kay pahulay. Pero salamat nga inyong gidinay ang inyong kaugalingon. Wa mo nagpadala sa katulugon, wa mo nagpadala sa mga trabaho, naa mo dinhi aron mo makakaon sa espirituhanong pagkaon sa kinabuhi. That is denying. Importante kaayo sa sa Kristohanong kinabuhi nga iyahag yung talikdan ang iyang kaugaling. Expert manggon ngano bitong maunay gustos Ginoo kay expert kaayo ang Ginoo mo pahimutag kinabuhi. Siya go'y nasayod sa atong ugma. Siya go'y kahibalo sa mga panghitabo sa unahan. Nya, kung kita mo ay magsigi og purma-purma sa atong pagkatao mga kaigsuonan, ikaw mo'y mupurmag kinabuhi, ikaw mo'y mupurmas imuhang kaugalingon, pamilya, ikaw mo'y mupurma ni ana. Di ta kahibalo kay ngano man, dili man ta magmumugnag kinabuhi. Diyos man ang magmumugnag kinabuhi. Mo nang dili ta expert. So unsa itong himuon? So ato ning itugyan sa Ginoo, nya sundo na to ang gustos Ginoo sa atong kinabuhi. Nya ang gustos Ginoo pagpangalagad man gyud. Ang gustos Ginoo nga unsay istorya o sulti siyang pulong ato amang pagatumanon. Reader Kishan? Oh, balik ta sa Matthew 6:33. Look at. Ingon ang Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, tanawa ha, kanang giingon diya sa phrase, and all these things. Halos kitang tanan na kay memorize ta na nga verse. Kitang tanan. Memorize kay nato na nga verse. Kanang, and all these things. Now karon, what are these things? No? Unsa man ning giingon sa Bible nga unsa man ning mga butanga nga i-add sa Ginoo sa ato? Imo nang balikan ang verse number 31 or 30, adto ta sa verse number 30 o adto pa kita sa 29 man tingali. Adto ta sa verse number kay naa may giingon dia and yet I say unto you that, okay, verse number 30, look at. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which the day is, and tomorrow is cast into the oven, shall not much more clothe you, O ye of little faith? Tanawa, mit pasabot, i-provide sa Ginoo ang atuang kalibutanon og tawhanong panginahanglan kung imuha ng tunan. Kung iya man ganing giatiman ang mga sagbot, iyang giatiman ang mga next verse, mga langgam, unsa pa na iyang gipang-atiman diha, gipainom niya tubig, pagkaon. Amen? Verse 32, look at verse number 32. For after all these things do the Gentiles seek, for ye heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Nasayod ang Ginoo nga nanginahanglan tani ana. So, ang himuon sa tao naa sa 33. Ingon ang verse number 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Maora na'y mando. Maunang mga kaigsuunan, wa pa ko kitag Kristohanong nag-faithful, nagipasagdahan sa Ginoo. Na, wa pagyud ko kitag Kristohanon nga nagmaminatud-on sa pagpangalagad, gipasagdahan sa Ginoo. Pero daghan kog nakita nga mga Kristohanon nibiya sa pagpangalagad kay naniguros kinabuhi na wad-an na hinuon. Nagmiserable na noong kinabuhi. Nangaguba na noong kinabuhi kay nganuman abi nila nga eksperto sila sa ilahang pagkatao. Og ilang gitalikdan ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Mga kaigsuonan, ang pinakakuyaw nga desisyon nga himuon sa usa ka Kristohanon kanang pagpalayo o Ginoo. Mauna ang pinakahadlok nga desisyon nga idesisyon nimo mga kaigsuonan kanang mubiya ta, mutalikod ta diha sa Ginoo. Pero sultian ti ka kay ang Bible tinuod man
ang Biblia buhaton mangyod sa Ginoo unsa iyang gipangsulti. Kung naalang kay katakos, naalang tay katakos sa pagdinay sa atong kaugalingon, dalon ka sa Ginoo sa nindot nga dagan sa kinabuhi. Pero dili lalim. Amen? Dili lalim nga kana bitawng Lord, unahon ti ka. Ikaw na'y bahala nako, dili na lalim nga desisyon. Pag ingon ni Pastor Kobe nga tinuod na gyud ka nga magmisyon nun, ingko lagi pastor. So, kalaki ka lang. Abi ni mog sayo ng misyon-misyon. After 1 month, wa gyud ko gitawagang pastor, wa po ko mitawag, mga after 1 month. Iya akong gitawagan, isa nga, nya, buhi pa ka diha? Buhi pa pastor? Ha? Dili lalim gyud mga kaigsunan. Sa mission field kon dili lang gyud Ginoo ang imuhang tumong didto, lami jud kay uli. Limang kag kanindot na namo kahimtang, lami na kay mig katulgan, maayo na mig dito ko kita sana dito ko ka-experience sa mission field o kanang upat gyud kaadlaw wa may bugas. Pero salamat sa Ginoo nga naay may bisitahan. Di man gud wala nako nang batasan sa pagpangayo sa una kay balo naman ko atong pastor. Nga kung mangayo ka, kabalo na ko sa response ato nga mauna mission man gud, mission. Oh. Kay daghan kay kong mga nabasa sa iyang cellphone kay pabasahon man ko anang usahay sa iyang cellphone ilabi nang mag-drive siya nya na ako sa Francet na ay mga mag-text niya nga mga missionaries nya mangayo og kanang unsay pangayoon moingon des pa mao na mission nya di man day kagwanta. So sa diha nga nagmission ko nya lami kay pangayo nagoy time god nga katulo na ko ni type isent na lang gyud nya erase na pod kay kahibalo na ko sa tubag. Ingko di ang akong kuyawag di ko tagaan kasab-an pag gyud pertig yung paita. Okay ra tingalig kanang tagaan nya di lang kasab-an. Okay ra dili tagaan basta di lang kasab-an. Ang akong gikahadlukan di patagaan kasab-an pa mo na akong gilikayan. Erase na pod. Type na pod. Erase na pod. Upat ka adlaw. Dito ko kaagi nga may gani ning akong asawa anak manig pastor. Kahibalog diskartig misyon. Mas lig-on pa siya kaysa nako. Ako kaagi-agi kog hilak siya relax kayo. Ngita siya og pamaagi. Saging iyahang gi ad-ad. Panita niya iyang gipang ana-ana. Nya gipabukalag tubig. Nya pag humagbukal tubig, pag tan-aw niyang lata-lata ng saging, gibutangag kamunggay basta saging gi kamunggayan. Abkaon. Higop sa baw. Basta paitag yun. Niya 6 months mga kaigsuuna na ako gi-share bitaw sa Facebook nga ang kay dili man gyud ko ka-afford dito og kanang abang og balay nga kanang medyo nindot ba kay mahal man kay syudad man ang Takurong. So nagpadaplin ko sa syudad, medyo layo-layo na siya sa syudad. Nangita ko dito gluti nga ako alang marintahan. Nya akong gitukuran og building. Niya wa ko kahibalo kay di lagi ko swito gyud sa Takurong. Nakarinta ko or nakaabang kog lugar nga medyo baba ba. Nya palit kog mga kawayan, tukuran na mo kawayan, ingon din tong taas man gyud kaayo, 40 ang gitason. Nya 18 ang iyang gilapdon ana. Ingon din tong mga mag-agi unsa man na diha ilang gitukod kanang poultries manok. Tukod lang gihapon, tukod. Mga igsoon for 6 months, walay dingding, igo lang na atupan. Dito may nagtulog ni Mrs. Ang blessing lang ato kay wala pa ang bata. Ang akong gihimo adto mi og kanang unsa na kanang nangita mig mga kahoy-kahoy, among gipurmag mga bangko, mga unom ka bangko akong giana, nya naaman mi dala nga foam, akong gibukhad ang foam. Dito mi magtulog ni Mrs. Relibo og tulog. Ako'y tulog gikag alas 8 ngadtog alas 12 gabi. Siya na pud alas 12 ngadto sa buntag.
Relibo. For 6 months. Why kurente, mga kaigsuonan? O wala na mo gidinay. Ingon ko nga, mauni ang amo ang giari diri, Lord. For 6 months. Gwanta lang. Ministry lang. Hangtod, mga igsoon, nakita sa Ginoo ang amuang determinasyon sa ministry ba? Maabita na nga, balik pagod ta sa verse 34, ma'am, Mark 8:34. Naigiingon diya sa next nga phrase, and take up his cross. Bantay mo? And take up his cross. Unsa man na, well, nasayod ta nga, ang picture sa cross is suffering. Sa diha nga gipas-an ni Kristo ang iyang cross, that is suffering. So sa kinabuhi sa pagpangalagad igsuon, dili tanan hayahay. Na may mga suffering pod, na may mga problema, na may mga pag-antos, na may mga sakripisyo. Sa mission field mauto ang amuang suffering. Pero amo lang yung gipakita sa Ginoo nga interesado mis buluhaton. Motong sangyaw, wali, unsa pa diha, nakita sa Ginoo ang amuang kasing-kasing. Nakamit kog tao sa takurong nga medyo may kitsag kahimtang, maayo gyud siya kahimtang. Ingon siya nga, Pastor, inyong simbahan. Ingko kato dito, Brad. Sige, Pastor, pwede ming mo bisita dito? Ko bisita mo dito, mas maayo nun, kapi-kapi ta. Dito siya, staan ko niya. Ingon siya nga, unsa man ning yuta dire, Pastor, kanang inyuhan na ni? Kadili pa, Brad, nag-abang pa mi dire. Siya mao ba? Wala mo ikaw galingon pang yuta? Wala pag yun. Sa unsa ka, Pastor, og mangita-ngita kag yuta sa takurong kay kani diri bahaunon man ni diri. Bahaunon gito kato nga area, grabe to ka bahaunon. Inig-ulan mga nagay mga Sundays nga di man ginato na malikayan na mga panahon nga Domingong mag-ulan. Nya matuno nga nagsimba mi, musakan tubig, nagay panahon nakaadto mas lang Ma'am Ruina nga pertig yung kusugas ulan gyud. Nibisita lang Ma'am Ruina dito, taga dirin tubig sa simbahan. Na mga bangko taga dirin tubig. Nya nay mga panahon nga nagsimba mi taga lalom kay tubig. Duoy kay mga Kristohanon and nag-forward god maglangoy. Bitaw, dili na tinuod. Pero tinuod gyud nga nabahaan mi. Pero kanang maglangoy dili na tinuod. Perti gyud ka bahaunon ang amuang lugar. Ingon din tong prospect katong nasulwining nako sa Pastor pangita mo lugar Pastor kay bahaunon gid ni diri ko lagi bad sakripisyo kayo ilabi nag matunog Domingo nga naisimba nya mag-ulan baha gid mi. Sa sige, pangita-ngita. So nangita-ngita ko igsuon kabalo mo nakakita mi og 600 square meter nga yuta. Nya iya akong gitagaan og 700 kay ang presyo sa yuta is 600 raman kay 1,000 per square meter man. Iya kong gitagaan og 700. Kapalit ko. Napalit ang yuta sa church. Sa pastor, unsa pa need pastor? Ingko nga building. Iya kong gitagaan og 200 para building. That is prospect. Na-meet nako sa soul winning. House to house soul winning. Ingka ingon ko gugod, ingko nga grabe no ko ni undang pa ko atong among kalisod. Dili ko makamit ani niya nga mauday gamiton sa Ginoo nga maplastar ang buluhaton. Amen kisyan? Ngano man, willing man nga mo deny sa kaugalingon. Mga igsoon nagi panalangin sa pag-obey pero kaning pag-obey nato sa Ginoo include dinhi ang pag-deny nato sa tong kaugalingon. Kana bitang imong gidumilian ang imuhang kaugalingon nga moingon ka nga Lord nindot man unta nga mao na kong himuon pero ikaw may magbuot ani. So imong gisunod ang Ginoo. He is willing to deny. Siya to ang gigamit sa Ginoo mga kaigsuonan nga maplastar ang ministry. Amen kisyan? Oo. Nya naa pag mga unsa na nya kato nga tao
Namatay man to. Namatay to siya. Nag-ila rami mga, I think, 3 months. Niya, tungod sa kasusyo sa business, unsa pa daghan to sa negosyo, gipusil. Patay, luya lagi tao. Patay to siya. Nya karon sa diha nga namatay niya, dako man siyang tao sa takurong, ilado, ana-ana. Iyahang pamilya, Katoliko. So nagwali ako nagwali ko funeral service. Sa last night mga kaigsuunan, tungod kay Katoliko iyang pamilya, gipa pangajian. So nagbisitang Katoliko dito, nagmisa ang Katoliko lakton nga pagkaistorya. Dayon naminaw jud ko sa pari, lingkod ko sa tubangan, naminaw ko sa iyang misa na paghuman ako og kanang paghuman niyag misa igsuon, ako na sunod nga magwali. Ako siyang giingnan ang pare ba. Ingko pader, naminaw bi ako sa imong misa. Nindot kay imong misa. Samtod ka pastor ko nindutas mong misa ay ingko lingkod diha kay ako'y magwali sunod. Sige pastor, minaw ko nimo. Lingkod siya di sa tubangan. Wali ko kaluwasan mga kaigsuunan ko. Bahala ni ka mo dawat signo basta nakadungog kag kaluwasan. Wali ko kaluwasan. So, pag human, lakton nga pag-istorya, ang pari nilingkod gyud. Pari to siya sa dakong Katolikos takurong. Nangaon nami, kay nanihapon naman, nangaon mi, nagtapad mis pari, istorya mi. Hangtod ni abot ko anang istorya, mahitungod anang iro, nga gibunyagan, kadungog man mo ana, no? Pirtigin niyang katawa agyad. Sa buguyan ni mo, pastor, uy. Na amigo na kong pari igsoon. Karon, nag-project man ang ilahang eskwelahan. Nya, daghan kayong sobrang tiles. Nya, ang iyahang security guard sa eskwelahan, sa Notre Dame, membro sa simbahan. Ingon dayon ang pari nga, di ba membro man kang Pastor Ipi? Ingon tong membro nga, yes, pader. So sige, nagkaibalo ko, nakakong ko nga, nag-construct mo, padali itog tiles dito. Ang simbahan Kristohano na tiles pare ang naghatag. Ingko, pader, salamat sa imong gipadala diring tiles, ha? Sa pastor na, unsa man, kulangan o sobra? Ingko ka, sobra kayo. Ay, daghan kay 600 ka tiles god, 60 by 60. Nya, ang simbahan gamay ra. Daghan kay kag sobra, na-apil pang ang mong kusina, ang among ang kwarto-kwarto nga gihimo, na-apil. Daghan kay ko, hapit kinako tiles ang karsada. Sa bugoya. Sa pastor, kanang mutuo ba mo anang birhin-birhin? Ingko nga naman, sana ako'y bakante diri ba, basin ganahan ka. Ang atong simbahan, padalaan itong birhin. Ingko nga, diha lang na, ayaw lang na dala diri. Basta nakaingon ko mga kaigsunan nga, grabe ka-exciting ang ministry. Once we deny ourselves, grabe ka-exciting ang kinabuhi. Daghan kag himuon ang Ginoo sa taong obedient. Amen? Daghan kay kag mga kahibulungang ma-experience when we obey the Lord. Amen mga kaigsuunan? And that is blessing. Blessing if you obey, and curse if you will not obey. The characteristics of an obedient Christian, he is willing, amen? He is willing to deny himself. Mo nang makaingon ko gugod. Ingko grabe yung Ginoo, no? Kung wala pa mi ari diri, dili ko maka-experience og ingon ani. Dili gyud. Di ko makatagamtam og ingon atong panalangin. Amen, igsoon? Why? Tungod na sa saad sa Ginoo, may tungod ni ining pag-obey. So number 1, what are the characteristics of an obedient Christian? He is willing to deny himself. Like Abram. Wala siya nagmain unsay mahitabo niya. Mo nang mga kaigsuonan, ayaw paghuna-huna unsay mahitabo kung mga lagad ka Ginoo. Amen ba?
Ayaw paghunahuna anang magpagamit ka Ginoo. Ay paghunahuna anang unsay imong gisakripisyo, unsay imong gihatag para sa buluhaton. Ay paghunahuna ni ana. Kahibalo ang Ginoo ni ana mga kaigsuonan. Ako maghunahuna unsa maunsa mi didto. Ang amua lang yun nga naay Ginoo dito, ang Ginoo diri ug ang Ginoo dito maorang Ginooha. Adto mi. Lailahi man tag kuling, lailahi man tag sistema sa pagpangalagad. Kami gibutang mi ani nga ministry. Kamo pod lahi pod ang inyong ministry, pero pareha ragsaad ang Ginoo ni ana. Amen. Ang usa lang kabutang nga kahibalota mo deny sa atong kaugalingon. Mga igsoon, ikaduha, what are the characteristics of an obedient Christian? He is willing to deny himself. Then number 2, he is willing to sacrifice. He is willing to sacrifice. Imong masabtan, okay? Imong masabtan dinhi mga kaigsuonan nga sakripisyo kining gibuhat ni Abram. Are you following? Grabe ni kasakripisyo ang gibuhat ni Abram. Kanis Abraham, grabe gini ka-obedient sa Ginoo. Sa diha bitaw nga giingnan siya, kay nangandoy man sila anak, di ba? Sa diha nga giingnan sila sa Ginoo, sa dihang nana sila anak, giingnan siya sa Ginoo nga Abraham. Ihalad na imong anak. Tiyan mo na ha? Kung imuhang sabton ang istorya, senaryo sa istorya dito, si Abraham wala gid nag-doubt. Wa gid sa mingon nga grabiha po ni mo Lord ay nangandoy gani mig anak karon nung naa mi anak imo niming gitagaag anak imuha na nung ipahalad. Wa gyud mi anak si Abraham. Imong makita nga grabe gid si Abraham ka obedient ba? Dili na niya questionon ang Ginoo nganong gipahimo na. Kita mga Kristohanon daghan man kitag mga pangutana sa panghitabo na to. Ngano man ni Lord, ngano nahitabo man ni namo, ngano sa may ayaw na dili masayop ang Ginoo sa kinabuhi nato. Ayaw gyud pag doubt sa Ginoo mga kaigsuonan. Kung naunsa ta karon, kung giunsa ta sa Ginoo karon, listen to this. Mo ni bantayanan sa kinabuhing Kristohanon. Every one of us has an evil days. Ingon ang Bible ni ana. Now, mao ni ang sagad mahitabo. Mao bitaw na nga mahibulong ka nga naay nag-faithful nya nangawala. Ngano man na dili nila mader ang problema nga ilahang nahiaguman. Bantayan ni nato mga kaigsuonan. Bisan pang mag-faithful kag sa dili ha, mag-faithful kag sa dili. Naa gitay gitawag og malain nga hitabo. Di na malikayan nato. Why usang maka-iskapar ni ana kanang evil days? Mao bitaw nang giingnan ta sa Ginoo nga isulob ang tanang hinagiban. Kay ngano man naatay wiles of the devil, nya kun dili man wiles of the devil, naay gitawag og evil days. Alang na sa mga Kristohanong nagmaminatud-on sa pagpangalagad. So dili di gid ta kaingon nga, grabe nangalagad man ko nimo Lord. Nahitabo man ni nako. Nganong nahitabo man nako? Tungod kay part na sa Bible mga igsoon nga naa gyud malain nga mahitabo. Og wata kahibalo kanus ana pero ang kanindot lang sa mga Kristohanong nagmaminatud-on nya nag-abot ng panghitaboa na ay pabor ang Ginoo diha. Na ay Ginoong makatabang, na ay Ginoong makabulig nimo. Sa diha nang maminatud-on ka sa pagpangalagad, nya mag-abot ang gitawag og evil days. Mga igsoon, once we obey, like Abraham, duhagod, ingon ang Ginoo nga adto aning lugara. Nya mga igsoon sa dihang naa na po sila anak, gingnan siya sa Ginoo nga Abraham ihalad na inyong anak. Wala saka si Abraham bukid. Pag abot ito, wasa nagduha-duha, sige nak, higda nak. Higda. Ingon sa Isaac nga pa, asa man ang atong ihalad. Ang Ginoo, mag-provide rin dito. Pag abot sa babaw,
Sinak, wala man di ay gi-provide sa Ginoo, ikaw di ihalad. Tigda. Pag-anak gid sa ni Abraham sa kutsilyo, mga kaigsuonan, naitingog nga migawas umingon, Abraham, akong nakita ang imong pagtuo. Lingi okay, nay ram diha, manay halad. Ah. Usahay sulayon naman tas Ginoo God. Amen. Usahay kaning panghitabo, sulayon na tas Ginoo ba, pero makaubay pa ba ka tanong? Now, ang kinaiya sa taong matinumanon, ang kinaiya sa taong obedient, dili lang kay he is willing to deny but he is willing to sacrifice. Sakripisyo gyud. Ang kinabuhing Kristohanon sakripisyo ni. Amen. So karon ang pangutana mga kaigsuonan, unsa kay atong sakripisyo nga atong gihimo diha sa Ginoo? Kaning ato ang pagpangalagad, sakripisyo na bagid ni. Amen kisyan. Salamat sa mga Kristohanon nga dili lang kay igo lang nga nagsimba. Ang nindot nga Kristohanon mga igsoon katong wala lang kayo ingon din get involved in the church work. Do not just attend. Amen. Do not just attend, but engage. Nindot man ang nagsimba ka, pero mas nindot pag itong nag-engage ka. Nagbuhat ka. Naakay kihimo because ingon din when you involve, you will stay. Nindot ano? Because when you involve, you will stay. Mabito na nga, nganong naay mga Kristiyanon, dali ra kay mo talikod sa Ginoo, wa may gihimo diha sa Ginoo. Pero sa diha nga naa kay gibuhat sa Ginoo mga igsuon, masayangan ka mo biya. Masayangan ka mo talikod. Masayangan ka mo backslide. Masayangan ka mo undang kay nganuman, naa kay gihimo. Naa kay gibuhat diha sa Ginoo. Sacrifice mga kaigsuonan. Sakripisyo gyud ayaw kahadlok unsay mawala nimo basta para sa Ginoo. Masayangan ka anang imong gihimo, masayangan ka sa oras, masayangan ka sa kwarta, masayangan ka unsay imong gipangbuhat. Ayaw ka sayang niya na ato nang gihimo para sa Ginoo. Akon balasubas pa kong pagkatao mga igsoon, ako ginasuguon kong asawa ba nga din ta mission heart ay. Pag maestra na lang, nawala. Pero, di mo na kong giingon igsoon nga di gid mangutang ang Dios ay. Amen? Unsay atong mga sakripisyo, ang Ginoo mo balos ni ana. Munang balusan kita sa Ginoo gyud. Romans chapter 12 verse number 1. Unsay giingon niya? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Nindot kay nang naa kay reasonabling pagpangalagad. That is what we call reasonable service. Kana bitang kanang imong pagpangalagad, kaning atong pagpangalagad, reasonable service na bagyod ni. Amen? Reasonable service. Nindot ano? Present your bodies a living sacrifice. Ayaw duha-duhag pangalagad og Dios. Amen kasyan? Ayaw kahadlok yang people, kamo yang people, ayaw mo kahadlok mga lagad og Ginoo. Salamat nga naay basketball ministry. Blessing ni nga ma-inform mo mahitungod og Ginoo. Dinhi gitudluan mo sa Ginoo. Unsang Ginoo, unsang kinabuhi, the purpose of life. Dili pwede nga wa tay buhaton para sa Ginoo. Og dili sa pwede nga ang kinabuhi way Ginoohay. Amen kasyan? Di na pwede. Luoy kay ang tao way Ginoo. Luoy kayo. Ingnan ta sa Bible, John chapter 15 verse number 5, for without me ye can do nothing.
Mo nang mga kaigsuonan, ayaw kahadlok unsay imong mga sakripisyo para sa Dios. Usa ka concept nga ako ang hinumdumang Pastor Kubi, ingon siya nako sa dong ayaw kahadlok basta para sa Ginoo. That's all. Basta para sa Ginoo ang imong gihimo, ayaw kahadlok. Usas problemas kinabuhing Kristohanon, kanig yung pagkahadlukan. Mo bitaw na nga ang purpose gyud, ako lang ning isalot gamay. Ang purpose gyud sa Dios nganong nagbutang siya pastor para pag pakaon ka nato, ingon ang Jeremiah 3:15, di ba? Kay ingon ta na Jeremiah 3:15, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Tanawa, knowledge and understanding. Kay ngano man, nindot kaayo ang tao nga naay knowledge and understanding. Kay pag abot sa Jeremiah 23 verse number 4, look at, and I will set up shepherds over them, which shall feed them. Sa diha nga ang Ginoo nag-set og shepherds, pastor, mga evangelist, unsa pa diha nga mupakaon kanato sa pulong sa Dios aron ta maka angkon og kahibalo og pagpanabot. Kay kun naa natay kahibalo og pagpanabot, mga kaigsuonan, they shall fear no more. They shall fear no more. Dili na ka mahadlok. Kanang taong hadlukan, nagpasabot lang ginang wa nay pulong sa Dios, oy. Amen? Nagpasabot lang ginang wa gid niya gikinabuhi ang Biblia sa iyang kinabuhi. Kay ngano man, wa siya mituos Biblia. Kanang Kristohanong hadlokan, hadlok siya mahatag siyang tithes, hadlok siya muhatag sa iyang love offering, hadlok siya muhatag sa iyang mission, hadlok siya maghatag siyang kinabuhi para sa Ginoo, mahadlok siya ani, hadlok siya diha, hadlukan laktod nga pag-istorya. Wa kay kahibalo sa Ginoo, mga kaigsuonan. Wala tay knowledge and understanding. Amen? Nganong si Pacquiao di mahadlok, bisan pagdagko na kay na silang Margarito, kay ngano man, grabe siya knowledge and understanding sa pagpamuksing. Ang taong naay kahibalo di na mahadlok. So kung naa kay kahibalos pulong sa Ginoo nga, anong mahadlok man ko? Amen kisyan? Ingon pa ang usa ka amahan ngadto siyang anak, banganak, naa kay kwarta diha. Ingon ang anak nga naa pila? 500. Sige, kana imong 500 ihatag na dito atong badyaw. Ang anak, mga kaigsuonan, wa magduha-duha og hatag. Ninaog siya sa sakyanan, niya mihatag. Iyang gihatag ang 500 nga kwarta nga naa siyang bulsa. Nibalik ang bata ngadto sa sakyanan og miingon ang amahan nga napakay kwarta diha. Wala na. Nganong imo man tong gihatag? Ingon gud ka. Sabda na to? Ingon gud ka. Bot pasabot, ang papa may nagsugo sa anak nga ipahatag ang kwarta, risgo sa papa nga yun sa man. Tagaan sab niya iyang anak. Ang Dios may nag-ingon niini. Risgo sa Ginoo nga unsa man atimanon ta niya. Nindot kaayo nga ang Ginoo tagaan natog risgo sa atong kinabuhi, mga igsuon. And that is what we call sacrifice. Pero nganong hadlukan ang Kristohanon? Walay knowledge and understanding. Mga kaigsunan, importante na. Mo na nga, sultian ta mo karong hapon, hambalon ta mo karong hapon, ayaw kahadlok basta para sa Ginoo. Ay good. Lord, simba ko. Ngalagad ko nimo. Kung gitawag kas Ginoos pag full time sa ministry, Lord, di ko mahadlok. Mag full time ko sa ministry. Magpagamit ko nimo. Ako ning ihatag ang akong kinabuhi para nimo. He is willing to sacrifice. Amen? He is willing to deny and He is willing to sacrifice
for God. That is the characteristics of an obedient Christian. Not only that, unsa pagyod ang kinaiya, batasan sa taong matinumanon. Number 3, he is willing to follow God's will. He is willing to follow God's will. Amen kisyan? Kitang tanan, musugotag sa dili, naagi kabubuton ang Diyos nato. Naagi kabubuton ang Ginoo nato. When we follow God's will, tiyaw mo na ha, tanawa ragod ang concept ba? Ang concept sa istorya mahitungod sa kabubuton sa Dios. Kung sundon lang gid nimong Ginoo di ay, obligasyon ka sa Ginoo mga igsuon nga iyahang ipahimutang. Amen? Obligasyon ta. Muna nga, daghan kayong Kristohanon nga magduha-duhas kaning pagsimba, God's will man eh. Amen? Kaning magpagamit sa kinabuhi, God's will man na. Kanang, usa pa, paghatag, God's will man na. Follow God's will. Kitang tao, daghan kayo tag gi-obey aning kinabuhi, pero ang pangutana, kabubuton ba na sa Ginoo? Matag usa ka nato, daghan kay tag gi-obey. Daghan kay tag gituman. Dili ba na mando lang sa atong hunahuna? Bisan dili na kabubuton sa Dios. Mga igsoon, amen? Young people, God's will. Unsa may kabubuton sa Ginoo sa inyong kinabuhi? Unsa may plano sa Dios sa inyong kinabuhi? Follow the will of God. Lord, unsa may God's will nimo nako? Unsa may imuhang kabubuton sa akong kinabuhi? Matag usa kanato mga igsoon, ang Ginoo aduna gyoy gipahimutang nga plano. Og maunay gustong ipaabot sa Ginoo nimo. Like Abraham, ang plano sa Dios igsoon nga dili siya magpabilin sa iyahang lugar, dili siya magpabilin sa iyang kaliwat, dili siya magpabilin sa panimalay sa iyang amahan, kundi dalon siya sa lugar nga hain tua dito ang nindot og dagkong panalangin. Amen? Ang plano sa Dios sa akong kinabuhi, dili lang kay magpabilig maranding. Pastilanag nagpabilin pa kong maranding. Magamit mangyapon ko sa Ginoo. Pero dili ingon ani nga pagkagamit sumala sa pagkakaron ba? Limitado lang ang akong pagpagamit sa Ginoo diha. Pero sa diha nga naa ako sa mission field by God's grace, gigamit gyud sa Ginoo pag-ayo. Sa grasya sa Ginoo. Why? Gisunod nako ang kabubuton sa Dios sa akong kinabuhi. Mga kaigsuonan, every one of us, matag usa ka nato. Kung dili pa nimo ma-determine unsay kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi, pangutan-a ang Ginoo, Lord, unsa may imong kabubuton sa ako? Unsa may imong plano sa ako? Amen? Pangayua ang nindot og sana kanang ang insaktong plano sa Dios sa imong kinabuhi. Mga igsoon, that's the characteristics of an obedient Christian. He is willing to deny, he is willing to sacrifice, and he is willing to follow God's will. Amen? I hope this afternoon, imong naintindihan ang mensahe sa pulong sa Dios. Manindog ta palihog. Salamat sa iyang pulong. Let's pray. Magampo ta. Amahan nga langitnon, sa ngalan ni Kristo Jesus Lord. Salamat sa imong gipaabot namo nga mensahe. Salamat sa imong pulong. Salamat sa kinabuhi ni Abram. Nagpray ko nimo Ginoo nga ang kinaiya
ni Abraham. Amoa Ginoong mahimo sab nga willing mi mo deny sa mong kaugalingon, willing mi mo sakripisyo para nimo og alang nimo Ginoo. Og labaw sa tanan, willing mi mo sunod sa imong kabubuton sa among kinabuhi. Nagpray ko nimo karong hapon nga unta ang mga Kristohanon mauman. Nga moingon sila, Lord, I want an obedient life. Gusto ko Ginoo anang kinabuhing matinumanon. I am willing to deny myself. I am willing to sacrifice. And I am willing to follow your will in my life. Continue to bow down our head and close our eyes. No one looking around, please. Christian, the message is so clear. What is our plan? Sa may plano na to? Gusto ba taghagit sa kinabuhi? Gusto ba tag-challenge sa kinabuhi? You know why? Dili pwede masipyat ang Ginoo sa tao. Paningkamuti lang sa imong kaugalingon nga masunod nimo ang gusto sa Dios. Mahimo nimo ang pagsakripisyo sa imong kinabuhi diya sa Ginoo. Expert na sayod ang Ginoo sa tong unahan. O karon nga hapon, I invite you to come to the front and make a commitment once again to the Lord. Ingnan Ginoo, Lord, I am willing to deny myself. I am willing to sacrifice. And I am willing to follow your will. The altar is open for you. Just come to the altar and make a prayer to God. God bless you, Christian. Just come. Just go out and make a prayer. Make a commitment to the Lord. The altar is open for you, Christian. Lord, laro kay mensahe. Kinahanglan na mo i-deny ang kagalingon. Musunod mi sa imong kabubuton. Ug grasya sa Ginoo, salamat sa mga members ani nga church. No question when it comes to pagpangalagad na kanimo 100% na sa Lord. Salamat. Busa balusi sila sigon sa promise sa imong pulong, Lord. Ayaw sila kalimti, kuyog silang anak, silang pamilya, silang mga negosyo. Proteksyon ni sila padayon dungag. Baloho, laylay sila mga giatubang karon. Laylay sila mga struggles, laylay sila mga problema. Tabangi sila padayon, Lord. Salamat, Lord. Salamat sa mensahe gikan kinihang buntag para sa mga mama, salamat sa mga inahan, sa mga asawa. Salamat kayo. Salamat sa paggamit sa imong bus nga alagad. Andama mi karon sa manahona sa lahi na sad nga battle nga tubangon mo. Padayon na ikaw maghatag og kadaugan, Lord. Bless kid padayon imong mga katawan sila mga negosyo padayon. Ayaw sila kalimti, labi na nagpaluyo sa padayon di sa imong ministry, Lord. Ang imong bus nga alagad sa Lord, padayon na. Ayo ang health, ikaw padayon ng uban, padayon. Sa nabili na mga buluhaton karon sa panahon na tabangi lang ni. Ikaw maghatag na mo kadaugan, Lord. Salamat kayo. Nahuman, tibok adlaw karong panimbahon. Sa pagpauli na mo karon, bulag-bulaga kami. Protection ng matag-usa, kung unsa may lang sakyan, mamotor man, sakyanan man, ay tuguti, Lord. Nga nahimo na mong kaaway. Salamat kayo. Salamat sa victory mo gihatag. Si Pastor Nonon sad kuyog sa iyang
asawa, sa mga anak, ug sa mga members dito sa Takurong tabangi sad siya. Panalangin ni padayon. Dalaygon kay ka Lord, salamat sa imong gihimo karong adlaw. Gibalik na mo tanong himaya sa mga ngalan ni Jesus. Amen. Og amen. Amen. Thank you, Pastor Nonon. Salamat kayo. Ni pabor gyud ang panahon. Padulaon jud pickleball ni mga married ladies. Ang modula lang. No? Pastor, kaming dulag basketball. Paano sila kay ilaham ang Domingo karon. So, gisang gusto mo dula pickleball. O sige, dula mo niya. Okay? Dayon tag-pray sa atoang last day ugma para sa atoang tabalig. Dayon ang mga instruction nato diri sa simbahan. Dayon matagusa sa inyong mga ginabuhat wala yung tagampog yapon. So salamat kayo. Before nato tamag-end sa atong service, ako sa ating hatag ni Palipay kay Pastor Nonon. So salamat kayo. Nindog ta. Ang tapuson na atong panimbahan karang adlaw. Itong mag-meeting. Dayon. Okay. Gihimo mo ka-partner sa akong kinabuhi ang Ginoo, ka-partner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pagilambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibok ng kusog ug hangtod sa akong katigungon. Ako nasayod nga taliwala sa mga sulay nga moabot, ang Ginoo adunay giandam nga maayo, mandigayaon ug maligon nga kugmaon alang kanako. Mahimo na ako mapalampuson sa akong pag-eskwela, nga dili mobiya sa buluhaton sa Ginoo. Mahimo na akong makabuton akong trabaho nga dili sa likway ang akong pagkakristohanon. Mahimo na akong makabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabuton sa Ginoo. Mahimo na akong mapalampos sa eskwela ug trabaho nga dili mawadan og panahon sa Ginoo. Inabanan sa grasya sa Ginoo, dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all